Hi, good day to everyone. Welcome to our Message of Hope program. My name is Pastor Eddie of Antipolo City, Philippines. And ngayon po ay malapit na ang Ondas. This is a timely message for us. Mayroon tayo mga katanungan kasi after death, saan ba tayo pupunta? At saka kaagad ba tayong mawala sa sanlibutan ng ating mga kaluluwa? O totoo ba yung sinasabi nila na 40 days mag-stay muna? Kaya ang ating title ngayon ay The Reality of Death and Eternity. Ang katotohanan tungkol sa kamatayan at saka sa eternidad. Ang ating pag-uusapan ngayon based on the scripture na ito po ay narration ni Jesus Christ na take note na ang sinasabi niya rito, hindi siya nag-intro na the parables of the rich man and Lazarus, the poor man. No? Ang kanyang introduction dito ay sinasabi agad niya, mayroon isang taong mayaman. No? Ibig sabihin na this was personally witnessed by the Lord Jesus Christ, no? Na habang hindi pa siya nagkatawang tao, probably na sa kanyang pamumuhay sa langit bilang Diyos, no? Na-witness niya kung ano nangyari talaga dito sa story na ito. Hindi ito kathang-isip po, hindi po ito parables, no? Kaya ito po ay narrative na kung saan kinuha niya sa totoong pangyayari. Sabi niya, mayroong isang taong mayaman nagsuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Now, take note, the first person that we are going to talk about is the rich person na talagang, sabi nga dito, nagpipesta araw-araw sa dami mo ng pagkain. No? But contrary naman doon sa isa na pulubi na nagngalang si Lazaro, ang sabi, nasa pintuan, nakahandusay, ang isang pulubi na nagngangalang Lazaro na puno ng mga sugat. No? So, isang mayaman at saka isang pobre, sabay silang nabubuhay, sabay sila sa isang place. Pero tunghayan natin dito nung sila po ay namatay, no? Magka-the same pa ba kaya ang place na kailang hahantungan? That's why we are going to discover now. Are you ready? No? Kailangan bulay-bulayan natin ito. Kasi ang kamatayan, ika nga, sure. Wala tayong, walang maka-skip dito. Ang sabi rito, balikan natin, yung mahirap, naghahangad na makakain mula sa nahulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang sugat. No? You can just imagine how poor yung tao na si Lazaro. No? Una-una, wala siyang pagkain, wala siyang tirahan. Nandun lang siya sa pintuan ng mayaman, naghangad na makakain. Pangalawa, mayroon pang mga aso, no? Na siguro naglilik doon sa mga sugat niya. No? Pero namatay siya. Nangyari namatay ang pulubi, kaagad siya dinala ng anghel sa kandungan ni Abraham. No? Ang maganda lang dito sa pobre na si Lazaro, nung namatay siya, no? It's payback time, no? Kasi kaagad dinala siya ng kanyang angel, no? Ang tao pala, no, mayroon tinatawag na guardian angel. Totoo po itong kasabihan. At nandyan po sa Biblia. Kita naman dito, no? Si Lazaro kaagad siyang ginaid, no, ng kanyang angel. Wala na po, hindi na po siya nag-stay dito ng how many days? Hindi na po 40 days na magdadasal pa, wala na. Diretso na po siya doon sa kandungan ni Abraham, no? Mamaya matutuklasan natin dito ano yung difference doon sa napuntahan ni Lazaro na bosom or kandungan ni Abraham versus doon sa napuntahan ng mayaman. Ano ba yung napuntahan ng mayaman? Let's read. At mula sa Hades, no, nilibing ang mayaman, napunta siya sa Hades, no? At sabi rito, mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan. Hades, nagdurusa siya doon. Bakit ano mayroon doon? Apoy. Sabi rito, tumitingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Very interesting, no? Doon sa Hades or yung tinatawag nila purgatory, kasi natatanaw mo yung ano, no, paraiso na which is na nandoon si Abraham, no. Ang kasabihan kasi, ang sabi nila kung ikaw daw yung mamatay,
si San Pedro daw ang magbubukas ng ano kasi yun daw ang may susi, no? Pero contrary to what we have read, no? Diretso po kay Abraham. Why? Because si Abraham po ay father of faith. Salvation is by faith, no? Katulad ni Abraham, by faith po siya binibless ng ating Panginoon. So patuloy natin ang story dito na natanaw niya sa malayo. Doon si Abraham at si Lazaro naman ay inaaliw doon. Siyempre, paraiso yun. Everything you need, nandoon po, no? Siya ay sumigaw, sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, no? Yung namatay na mayaman, kung dati wala siyang awa kay Lazaro, ngayon siya na makaawa kay Lazaro. Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro na pupunta sa tubig at magdala ng 1 drop of water para sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So anong mayroon sa Hades? Naghihirap siya sa apoy na ito. Anong mayroon sa paraiso sa ni Abraham? Inaaliw siya dito, no? Now, ang first request ni mayaman ay magkaroon siya ng tubig, no? Imagine, no? Kahit gaano ka pala kayaman dito sa mundo, no? Limpak-limpak ang pera mo, hindi mo naman madala doon. Kung nadala sana diyan, si magpapalagay sana siya ng aircon, no? Pero hindi, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. Grabe, ang ang init dito. Anong sagot ni Abraham? Tingnan natin yung first request niya kung granted ba. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay, doon sa sanlibutan, natanggap mo ang mabubuting bagay. No? Nagpakasasa ka doon, hindi ka nagsishare doon sa mahirap, greedy ka, makasarili. No? Samantala si Lazaro naghihirap doon. Subalit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw ay nagdurusa. No? Pinangalandakan ni Abraham na dito si Lazaro, maganda ang kanyang kalagayan. No? Dahil doon sa lupa, mahirap siya. Samantala dito, ay inaaliw siya. Now, ang salvation, hindi naman yan dahil mahirap ka. Hindi ka rin maimpierno dahil doon sa mayaman ka. Hindi po, dahilan yan. Ang dahilan po na tao ay maimpierno dahil po wala siyang pakialam sa iba. At higit sa lahat, wala siyang pakialam doon sa regalo ng ating Ama na sinasabi doon na dahil sa pag-ibig na binigay niya kanyang bugtong anak na si Jesucristo. No? Binigay, ibig sabihin ang katungkulan mo, ang part mo is to receive. So that's the reason why na hindi siya napunta sa paraiso dahil wala siyang pakialam sa tao, wala siyang pakialam sa Diyos. Kaya sabi rito, anak, pasensyahan na tayo. Nandyan ka dahil kagagawan mo rin yun. Choice mo yan eh. Si Lazaro, choice niya rin dito. No? Nagtiis siya. At isang dahilan pa, bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang nagnanais tumawid buhat dito patungo dyan ay hindi maaari at wala rin makatawid buhat dyan papunta rito. Now, take note, no? Kailangan malaman natin ito. No? Paano ba natin ma-figure out ang paraiso at saka impyerno, no? Ibig sabihin, sabi ni Abraham, hindi na talaga maaari kasi fix ka na dyan. Fix na kami rito. Mayroon kasing bangin, no? Hindi makatawid, no? Kaya alalahanin natin, no? This is the privilege sa atin na nakarinig tayo dito. Kasi kung pumanaw na tayo, wala nang second chance. Ang sabi ni Abraham, fix na kayo dyan, fix na kayo rito. Wala nang, kahit sino pang magdasal na mga kamag-anak, mga pare, magdasal dyan, hindi na. Sabi na, actually, kung matutuklasan pa natin dito maya-maya, ang buhay ay hindi nagdasal para sa patay. Yung mga yumao natin, mga mahal sa buhay, yun yung nagdasal para sa atin. No? So, first request, tubig not granted. Pangalawang request, sabi rito, kung gayon, ipinakiusap ko sa iyo, Ama, isugo mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Warning yan. Sabi niya, pangalawang request ko, Amang Abraham, papuntahin mo naman si Lazaro doon sa bahay namin. Kasi mayroon akong 5 lalaki na classmate ko rin sa ugali at siyak na hahantong sila rito sa aking kinalalagyan.
no? Para warningan, baka sakaling magbago sila, no? Kapatid, ngayon ang panahon na tayo ay magbabago, no? Pagka patay ng tao, hindi na makapagsisi, hindi na makapagbago. Sabi ni Abraham, nasa kanila na si Moises at ang mga propeta. Hayaan niyo sila na makinig sa kanila. Yung mga sinulat ni Abraham at saka ni Moises, no? Ay ni Moises at saka ng mga propeta. Ito po 'yon. Nandito po yung mga sinulat ni Moises at saka ng mga propeta. Sabi ni Abraham, hayaan mo sila na makinig doon sa mga Bible study, doon sa mga pagpunta ng church na para sila ay makapakinig doon sa mga pagbahagi sa mga sinusulat ni Moses at saka ng mga propeta. Now, see, napaka-importante talaga pala, no? Na huwag natin baliwalain ang salita ng ating Panginoon Diyos kasi ito pala yung mag-guide sa atin. Kaya dapat natin tuklasin ang katotohanan, no? Seek the truth, no? Kaya sabi rito, ang pangalawa niyang request, hindi na pwede. Sabi niya, hindi amang Abraham, subalit kung may isang nagmumula sa mga patay, papunta sa kanila, baka magsisisi sila. Sabi ni Abraham, kung hindi sila makinig kay Moses at sa mga propeta, hindi rin sila mahikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. So, nasa attitude rin talaga, no? Kung hindi sila makinig sa salita ng Diyos, kung hindi sila magpakumbaba, no? Kahit mayroon pang patay na bumangon, hindi rin sila makumbinsi, no? Halimbawa, nasa lamay kayo, tapos yung patay bumangon, hindi mag-alisan, magtakbuhan kayo, hindi rin makinabang ang yung request ng ni rich man na papuntahin, no? So wala talaga. Ngayon, banggitin ko naman itong yung Hades at saka Lake of Fire, no? Kasi itong Hades, temporary lang pala ito. Sa pahayag, Revelation chapter 20, verse 14 at 15. Sabi dito, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. No? Kaya there's still coming final judgment, no? Na tinatawag natin Lake of Fire. Lake, ibig sabihin na galangoy ang tao doon. Pero hindi tubig, apoy po yun. Samantala doon sa Hades, hindi pa sila naglangoy, walang record na nakalangoy, no? Naghihirap lang, mayroon ding apoy. At ito po ay sinasabi ng ibang mga mga religious leader na purgatory. Pero purgatory never mentioned in the Bible. So Hades or Gehenna sa Hebrew word, ibig sabihin place of torment, no? Pag ang tao hindi magsisisi, hindi niya kilalanin si Jesucristo na kanyang Hari at Panginoong Diyos, siya po ay diretso doon sa Hades, place of torment. But take note, mayroon pang darating. At the final judgment, ang sabi rito, na iintrigo lahat, no? Kung saan sila namatay, sa dagat, sa kalawakan, sa ilalim ng dagat, iintrigo lahat. Saan sila pupunta? Magharap sila doon sa great throne white throne judgment. Sabi rito, sa verse 15, at ang sinumang hindi matagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan ay itatapon sa lawa ng apoy. No? Take note, no? Kailangan na ating isinsiro natin to kasi kung sino man daw ang hindi naka-record sa aklat ng buhay, kulurum ang tawag no kung sa atin pa, no? Kung halimbawa imong sasakyan ay hindi na rehistro kulurum, hinuhuli lagi, no? Sa harinawa na ang ating pangalan na nakasulat doon sa aklat ng buhay sa paraiso para hindi tayo maging kulurum. Oras na ang ating pangalan ay hindi makita sa aklat ng buhay ni Lord, no? Ang sabi ni Lord, depart from me, no? I never knew you. Saan tayo pupunta pag hindi tayo makita ang ating pangalan? Doon sa lawa ng apoy. Hindi na tayo naglalakad doon sa apoy. Naglalangoy na po tayo kasi lawa na 'yon, no? Kaya it's my prayer, no? Habang ikaw ay nanood sa video na ito, no? Halinawa, pag-isipan mo, paano tayo maka-escape doon sa lawa ng apoy?
Ang sabi sa John 1:12, no? Kung sino man ang tumanggap kay Kristo, siya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Simple lang. Kilalanin mo at tanggapin mo na siya ang hari ng buhay mo, siya ang tagapagligtas, and then you are given a right to become the Son of God. Kung anak ka ng Diyos, ibig sabihin, tagapagmana ka. Siyempre, kung ang tatay mamatay, sino mamana? Di yung anak. Tayo mga anak ng Diyos, pag anak kay Kristo na tayo, tagapagmana tayo sa paraiso. Directly papunta tayo sa kandungan ni Abraham. Now, kayo, sundan mo lang itong maiksing panalangin. It might be or sure, pagka ikaw ay sincero sa maiksing panalangin na ito yung first step na ikaw ay maging membro sa family ng ating Panginoong Kristo. Sundan mo lang, maiksi lang ito. Panginoong Hesus, narito ako sa iyong harapan. Patawarin mo ako sa lahat kong mga kasalanan. Mula ngayon, tinatanggap na kita. Kilalanin kita na ikaw na ang hari at Panginoon ng buhay ko. Mula ngayon, ikaw na mag-control sa buhay ko. Surrender ko na ang aking buhay sa iyong mga kamay. So kahit yun lang, balik-balikan mo lang yan until sa time na yun talaga ay tumimo sa puso mo, i-pray mo lang yan. Then, patuloy ka maghahanap, mag-desire ng katotohanan. So God bless you.